Good afternoon guys. ABS NMAX version 1. DIY lang. Nabuksan ko na siya. Nalinis ko na sa loob. Nilinis ko na rin to. Sa motor ko to eh. Standby lang yung EBS. Bumili ako ng pan-reading. Okay naman yung mga sensor niya. So, eto. Binaklas ko siya. NMAX 155 version 1. ABS. So, nilinis ko na rin siya. Ito, ito yung rotor niya. So, kailangan ko pang tanggalin kasi kinalawang to. Yung pinaka small and upper bearing niya na small, tsaka yung lower bearing niya na malaki. So, inantay ko lang yung gamit ko para mahugot ko to. Kasi tinry ko siyang i-vice grip eh. Para mabasag na lang sana, para marinis ko yung pinaka-rotor niya. Pin. Tapos, yung niya, yung pinaka, ito kasi may carbon brush to rito eh. May carbon brush to rito. So, nilinis ko na rin siya yung pinaka-copper niya. Kasi wala na, itim na, hindi na siya gumagana eh. Hindi na siya gumagana. Tapos yung dito niya, ayan, actually nilinis ko na rin siya. Kasi puro kalawang, nag-stack up eh. Nag-stack up siya. Ito. Okay na rin siya. So, nakaganito yan guys. Pag ganyan yung kabit niya, nandito yung una muna yung malaking bearing, tapos sumunod yung small na bearing. So, DIY lang ako guys kasi nakikita ko naman kung paano reference sa YouTube. So, sana kasi gumagana pa naman yung speedometer niya. Gumagana pa siya. So, ibig sabihin no, yung pinaka modular board, walang problema. Gumagana siya. Gumagana pa yung speedometer niya, gauge niya. Kasi pagka sira tong board, actually parang feeling, sa tingin ko lang sa nakikita ko, hindi na gumagana yung speedometer. So far ito sa Asia naman ito, gumagana pa yung speedometer, pero lagi nakailaw yung EBS signal. Ang nangyayari sa kanya, halimbawa, nasa encounter ko, minsan okay siya, minsan hindi. Past few weeks na nag-steady na siya, yung ABS niya, na ilaw. So, ganitong niya guys, nilinis ko na rin to. So, nantay ko na lang yung order kong bearing. Tapos yung pantanggal ko kasi, wala naman ako kasing pantanggal eh. Kasi naman ipunta ko pa sa machine shop to. Sa gagawin ko na lang siya ng paraan para maging okay. So far nilinis ko na siya. Eto. So pag dumating ng mga in order kong parts, ito-testing ko na siya. Normally kasi kapag ito sinusunod ka naman ng positive tsaka negative to eh, kung working na siya. Dapat pala every 75,000 nagpapalit tayo ng ang tawag dito, brake fluid. Hindi naman kasi siya katulad ng katulad ng manual na direkta lang mula brake master papunta sa baba. Ito from brake master dadaan mo na rin sa ABS. Tapos siya magpo-produce na punta roon sa mga brake system natin. Actually, hindi ko masyadong kabisado yung mga tawag-tawag yan. Basta ako, nakita ko lang siya. So, lilinis ko lang siya. Tapos, paligta ko ng bearing, small and big bearing. Ito nakikita nyo ito rito. Puro kalawang, asing kalawang lahat yan. So, familiar naman ako sa mga ganito. Kasi electronic naman din ako. Familiar naman ako sa mga ganito. Parang same lang ng sa sasakyan. Parang electric fan lang din. So kailangan mo lang siya linisan, yung pinaka-carbon niya rito.
para mag ano siya rito, mag-contact. So ganito ang position niyan, guys. Ayan ang position niyan. Pag umikot yan, parang electric fan din. Pag umikot yan, ganyan. So kailangan, ito, pag pinasok mo na siya yan, may bearing siya, pag sinundutan mo siya ng positive siya negative, iikot yan. Dito siya iikot. So, nakatusok na ganyan. So far, wala pa yung mga materialis ko. Kaya, ito muna. So, thanks guys. Sana makatulong din sa inyo. Kung ibang naka-NMAX dyan na naka-ABS. Hindi ko ba sinasabing marunong talaga ako, pero nag-DIY lang ako. Thanks for watching po.